Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa ating pong pagdiriwang ngayon sa ika-23 ng araw ng buwan, pag-alaala kay San Padre Pio, hindi po natin kalilimutan ipagdasal ang ating bayan. Ngayon po'y kasali tayo sa Triduum ng pagdiriwang ng ika-40 taon ng EDSA. Sana po'y maunawaan natin na yung pong EDSA, Epifanio de los Santos, na ibig sabihin, appearance of the saints, pagpapakilala ng mga banal, yun ang mga kaisa ng Diyos, tayo din yan sapagkat tayo nakikisa sa Diyos at magiging banal din tayo ngayon at lalo na sa langit. Yan po ay hiwaga ng Panginoon. Hindi po yan laban kahit kanino. Hindi po yan politikal. Yan po ay karanasan natin bilang bansang pinili ng Diyos para maunawaan na ang Diyos dapat ang sinusunod natin sa ating buhay. At yan ay gawin natin para mawala ang mga katiwalian. Lahat tayo ay maging mabuting anak ng Diyos kaysa ni Kristo. Pangalawa pong nais kong alalahanin natin, ito pong taong ito ay Jubilee year sa may koneksyon kay San Francisco ng Assis. Ika-80 taon ng kanyang pagpunta sa langit. Kaya po itong dambanang ito na ating pinupuntan dahil kay San Padre Pio sa Franciscanong Cappuccino, hindi dapat maalis ang ating pag-alaala sa isa sa mga napakadakilang banal sa kasaysay ng simbahan, si San Francisco. Kaya po Jubilee year sa lahat ng may kaugnayan kay San Francisco de Assis, dakilang santo na minahal ng Diyos at nagmahal sa Diyos sa pamumuhay ng kasimplihan. Ngayon din po ating alalahanin na ang ika-23 taon ng buwan ay pagpapagaling sa mga may sakit. Ang talagang tunay nagpapagaling sa may sakit ay ang Diyos at kasangkapan niya ang mga banal. Dapat tayo rin lahat maging dahilan tayo ng kaayusan sa buong mundo. Ang sakit ay isa sa mga bunga ng kasalanan, paghiwalay natin sa Diyos. Mga gili kong kapatid, pagsisihan natin ating mga kasalanan, hilingin natin kapatawaran sa Diyos, sapagkat lahat tayo nagkukulang, pero siya walang hanggan ang kanyang awat, pagpapatawad at pagmamahal sa atin pong wikain sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kayo po ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala ninyo si Santo Padre Pio sa inyong sambayanan upang pakanin ang inyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob po ninyo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro po niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitusuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahihirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos, ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay pinagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong pagalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, pagkat siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman sa niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po muna tayong nakatayo. Magsiupo po ang lahat. Salamat po dun sa mga nag-cruise. Kayo nag-cruise. Ano po yun si cruise? Yan ang tatak ng ating pagiging
mga anak ng Diyos. Sapagkat yung krus po, sino nakapako sa krus, lagi nating kasama dyan. Nasa gitna, si Jesus. At yung pong krus, yung pataas, kaugnayan natin sa Ama, sa Diyos. Yung pagganyan, kaugnayan natin sa isa't isa. Kaya tuwing magkukurus tayo, yan ay nakakaisa natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At dapat nakakaisa natin ang ating kapwa-tao. Nakapwa natin mga nilikha ng Diyos, anak ng Diyos. Kabilang na din ang mga hindi tao. Lahat ng nilikha ng Diyos ay ating paraan para mahalin ang Diyos. Pag sinira nyo ang kalikasan, o ang inyong kapwa-tao, o ang inyong sarili, kinakalaban natin ay ang Diyos. Bakit po? Nung nilikha ng Diyos, halimbawa ang karagatan, ang lupa, ang himpapawid, ang mga hayop, ang mga punong kahoy, at pati tayong mga tao. Ano ang nakita ng Diyos? Nakita niya, mabuti lahat yan. He found it good. Nagalak siya sapagat lahat ng nilikha niya ay maganda, maayos. Bakit maganda at maayos? Galing sa Kanya eh. Ay siya ultimate goodness, siya ang ultimate beauty, ultimate life. Kaya pagkaugnayan natin ang Diyos, lahat ay maayos. Ay hindi natin kaugnay ang Diyos dahil tayo nagtataksil sa Kanya. Kaya tayo gumagawa ng masama sa kapwa. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya, tumutupad sa Kanyang kalooban, kailangan alisin sa atin ang dungis ng ating pagtataksil. Paano niya inalis? Sinugo niya ang Kanyang anak. Yung Kanyang anak na mulat-mula pa, from all eternity, wala pa lahat ang bagay, ay anak na niya. Ibig sabihin ng anak, ginagawa lagi ang Kanyang kalooban. Tinutupad ang Kanyang ikasisya. Kaya yun ang naging tao. Para tayo maging mga tao ay, kung kaisan niya, kung susunod sa Kanya, ay tutupad din sa Kanyang kalooban. At mapapawi ang ating kasalanan. Papaano? Hanggang sa, hindi lang siya naging tao, nag-alay siya ng Kanyang buhay. Hindi lang siya namatay. Ang kamatayan ay bunga ng ating kasalanan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo mamatay. Kaya tayo namamatay dahil tayo humihiwalay sa Diyos. Umpisa na si Adan. Yung Adan, ibig sabihin tao. Ay tayo ganyan eh. Hindi lang naman si Adan eh. Anak tayo talaga ni Adan eh. Kung tayo'y lumalayo sa Diyos. Nung lumayo si Adan sa Diyos, sa halip na sundin ang loob ng Diyos bilang anak, sinunod niya ay kalooban ng kaaway ng Diyos. Yung ahas, yung demonyo, hindi naman masama ang ahas, yung nagmukhang ahas, sapagkat yung ahas, parang yan ang hayop na isinumpay sapagkat gumagapang. Ayun, kapag lumayo sa Diyos, ikay sumpa. Ayun, sinunod niya yung sinumpa. Ay di sinumpa rin siya. Minalas din siya. Evil. Kaya siya ay nahiya sapagkat siya ay walang saplot. Eh ano ngayon? Dalawa lang naman sila sa buong mundo. Wala pa nang maninilip nun eh. Wala pang mga pornographic magazine nun eh, no? Pero yung kanyang nawala sa kanya ay ang kanyang karangalan. Yung dangal na siya anak ng Diyos. Kaya kahiya-hiya siya. Tuwing tayo magkakasala, tayo kahiya-hiya. At ganyan ginagawa sa atin ng demonyo. Maging kahiya-hiya tayo. Walang dangal. Walang ngalan ng Diyos sa atin. Yung ngalan, dangal yan. Yan ang nawala. Ang ating pagkatao, nagmistulang hayop tayo. Bagamat yun ay insulto sa hayop. Yung mga hayop, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, bumaba ang ating karangalan.
dahil sa kasalanan. Yan, kapag tayo nagkukuros, tanatandaan natin sa pamamagitan ng inangkin ni Jesus ang ating kahihiyan, ang ating pagkaapi bilang kamatayan. Naghirap siya't nagdusat siya't namatay. At nung siya namatay, hindi na natiling patay siya. Ang namatay yung kanyang katauhan, yung pakikisan sa ating pagkatao. Pero para ang ating pagkatao ay makaisa ng kanyang pagka-Diyos, niluwalhati siya. He was glorified. Ang Diyos ay glory. Nasa luwalhati, maluhati sa Diyos. Ngayon, ang mga kinalulugdan ng Diyos, dahil nagbabalik loob sa Kanya, kaysa ni Kristo, tumatanggap sa Espiritu, nabubuhay sa Espiritu, yan, nagkakaroon tayo ng karangalan ng Diyos, pagka-Diyos ng Diyos. Alam niyo, pag tayo nagpasalamat sa Diyos, nagdasal sa Diyos, naniwala sa Diyos, nagpuri sa Diyos, hindi naman nadadagdagan kanyang pagka-Diyos Pero yung kanyang pagka-Diyos bumababa sa atin. Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo kalimitan ay galit pati sa ating sarili, nagpapakamatay, nadidepress, kaya tayo nakikipag-away sa kapwa-tao, ay sapagkat hindi tayo kaisa ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin sa Kwaresma, paghanda doon sa dakilang kapistahan ng pagpapakasakit, kamatayan at kalwalhatian ng pagkatao ni Jesus na para sa atin, para tayo makarating sa Diyos. Naghanda tayo dyan, tinuturuan tayong magbalik loob sa Diyos. Kaya narito kayo, narito tayo, yan. Una, mabuti din nila niyo ang mga may sakit, kahit sila may karamdaman. Ang hanap natin ay kagalingan, health, kalusugan, buhay. Ay ang buhay na yan ay mawawala din yan maliban kung inihanda natin sa walang hanggang buhay. Ibig sabihin, kaya tayo narito, nagpapakabanal. Si San Padre Pio at ang mga banal, sina San Francisco, Santa Clara, ating mga ninuno na hindi naman nakilala ng simbahan at na-canonize. Maraming banal na hindi canonized Ang canonized sinabi lang ng simbahan at sigurado nasa langit yan. Siguro meron kayong mga kilalang nasa langit. Sigurado, no? Sigurado ko, manggulang ko nasa langit. Sapagkat mamatay sila, katabi ako. Hiningi ang dasal ko. At ang tungkulin ng mga pari, dasalan ang mga yumayaw para buksan ang langit sa kanila. Di nasa langit sila. Kung tunay ang pagkapari natin, ay di, tunay na nagdadala kami sa langit. Yan ang dahilan ng misa natin Dinadala natin kay Kristo. Dinadala natin sa mahal na Birhen. Kaya maraming tao sa langit, yung mga yumayaw natin, dapat nandun sila. Kung wala pa sila doon, dapat ipanalangin natin makarating doon. Baka nasa purgatorio. Sana'y wala sa impyerno. Kaya may kamag-anak na sa impyerno, yung sakop ni Lucifer, kung tatay ninyo yan, ay anak kayo, baka doon din kayo pupunta. Inaway ninyo sila sa buhay na ito, aawayin ninyo habang wala ng katapusan. Kaya pagdasal natin, sana wala sa kamag-anak natin nasa impyerno. Sana nasa purgatorio kung sila'y makasalanan at nagsisi bago mamatay. Makararating sa langit at sama-sama tayo doon katulad ngayon. Bakit? Tayo banal. Sabi ng Diyos sa unang pagbasa, di ba? Maging banal kayo sapagkat ako, inyong Diyos ay banal. Yun, magpakabanal kayo. Akong Panginoon ay banal. Napansin niyo ba? Nakinig kayo sa unang pagbasa. Sabi, magpakabanal kayo. Anong gagawin natin? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang maglilinlang. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang susumpa sa aking pangalan. Ay pare-pareho yan Yung ating pagtarato sa kapwa-tao natin, yan ang papakita kung ano ang relasyon natin sa Panginoon. Yan. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong pagpapaliban ang pagbabayad sa mga nagtatrabaho. Yan, kung minsan hindi natin binibigyan ng kaukulang sweldo, hindi tuloy sila mabuhay ng husay. Kapag hindi natin ginagawa yan sa kapwa, ang Diyos ang ating kinakalaban. Kaya yung
Yung ating pakikipag-away sa kapwa natin, kung minsan kapatid nga natin, pinag-aawayan ang lupa na iniwan ng magulang. Sabi sa amin, Father, kausapin niyo nga yung kapatid ko. Inaagaw yung mana namin, kanya lahat. Sabi ko, ano yung pinag-aagawan niyo? Lupa po. Saan galing yung lupang yan? Sa magulang po namin. Saan kinuha ng magulang mo? Sa ninuno po namin. Saan kinuha ng ninuno mo? Wala pa dyan ang ninuno ninyo. Wala pa dyan mga dinosaur. Nandiyan ang lupang yan. Sa Diyos yan. Ay pinag-aagawan ninyo sapagkat kinakalimutan yan. Diyos ang may-ari niyan. Kaya alam niyo yung sa tukso kay Jesus, ng demonyo, lahat ng yang nakikita mo, akin. Sinungaling siya. Sa Diyos yan. Pati buhay natin sa Diyos. Ayun, tinuturo sa inyo ng mga pro-abortion. Kayong mga babae daw, kayong may-ari ng inyong katawan. At gagawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa inyong katawan kahit patayin yung batang nasa inyong sinapupunan hindi pa sinisilang sapagkat pag-aari ninyo yung katawan. Ang inyong katauhan kay pag-aari ninyo, sa Diyos yan. Wala tayo pa dito, hindi pa tayo tao. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Pati yung kinakain natin, ang Diyos ang nagmamay-ari. Hindi man lang tayo nagpapasalamat. Kaya imbis na tayo ay maging sakim, ating kinukuha, lahat ng akin ay akin, lahat ng inyo'y akin pa rin, ay kilalanin natin, ang Diyos ang pinagkakautangan nating lahat. Siya nagbigay sa atin ng buhay. Dapat magpasalamat tayo sa Kanya at tanda ng pagpasalamat natin, ating babahagi ng ating kapwa ng lahat ng kabutihang nasa ating kahit yung katalinoan natin. Hindi ang gagamitin para maghari ka sa ibang tao at sila iyong alipin. Hindi, yun ay kapatid natin, kapwa anak ng Diyos. Dapat iligtas. Kahit yan ay kamag-anak mo, maaring nagalit sa iyo, hindi mo dapat kagalitan sapagkat pag kinagalitan mo iyong kapwa, ang Diyos ay pinapagalitan mo, ang hinihiwalayan mo. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, sabi, yan ang salita ng Diyos ay espiritong bumubuhay. Yan ang salita ng may kapal. Sabi natin sa Salmo, no? Anong sabi sa Ebanghelyo? Pagdating ng pagbalik ng anak ng Diyos, yan, pag malwalhati siyang babalik. Yung ng pagdating niya, siya'y sanggol, naging taong tunay katulad natin, naging sanggol. Pagbalik niyang sunod, bagamat narito siya lagi, at nais niyang makaisa tayo, pagbalik niya, malwalhati na. Ano yon? Anong gagawin niya? Titipunin lahat ang mga tao at hahatiin. Lahat ng mga tapat sa Kanya ay nasa kanan, parang mga tupa. Lahat ng mga taksil sa Kanya ay sa kaliwa, puro kambing, parang kambing. At yung mga nasa kanan ay dadalhin niya sa Kanyang kaluwalhatian. Bakit? Sapagkat nung siya'y nagugutom, pinakain. Nung siya'y nauhaw, pinainom. Nung siya'y walang damit, dinamtan. Nung siya'y walang mapuntahan, tinanggap. Ibig sabihin, ginawa ng mabuting tao, siya. Ano man ang gawin ninyo sa pinakamalit kong mga kapatid, ginagawa rin sa akin. Ibig sabihin, ang kabutihan na ginawa natin ay gawin ng Diyos sa atin, papunta tayo sa Diyos. Samantalang nasa kaliwa, ako'y nagugutom, hindi mo ako pinakain. Ako'y walang damit, hindi mo ako dinamtan. Ako'y napiit, hindi mo ako dinalaw. Ibig sabihin, hindi tayo gumawa ng mabuti. Anong ginawa natin? Minura, nagalit, pinagsamantalahan, inapi. Ano mang gawin nyo sa pinakamarit ko mga kapatid, ginagawa nyo sa akin. Kaya tayo lahat ganun eh. Ang mga may sakit, salamat narito kayo. Ba't kayo narito? Nais ninyong pagalingin sa inyong mga karamdaman. Si Jesus, tinanggap niyang ating karamdaman para maligtas tayo. Okay. Pero para tayo mapagaling, una lahat, maging banal. Anong pagiging banal? Kaysa ng Diyos. Huwag niyo kalimutan ang Diyos. Bakit ba tayo may galit sa ating salit sa kapwa? Bakit ba tayo walang kapayapaan? Bakit ba tayo may mga karamdamang sari-sari hindi natin maunawaan? Sapagkat una lahat, lumayo tayo sa pinanggagalingan ng ating buhay at ng ating pag-iral. Kinalimutan natin ang Diyos.
Hindi natin siya pinapasalamatan. Kay si Jesus, nung siya'y nabuhay sa ibabaw ng lupa, katulad natin, ngayon narito pa siya, pero maluwalhati siya at nasa simbahan siya. Kaya sa simbahan, nandiyan ang pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapatawad ng mga kasalanan, pagsabi lang magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, at pagbabalik natin sa Panginoon Diyos. Yan ang ginawa ni Jesus eh. At si Jesus sa simbahan ang ginagawa, ituro sa atin ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Walang hanggan niyang pagtangkilik sa atin. Ituro sa atin na tayo dapat magmahal at magpatawaran. Ituro sa atin na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Magtiwala tayo sa awa ng Diyos sa Kanyang pagmamahal. Tinuro sa atin, gumawa tayo ng mabuti, pagalingin, alagaan ang mga may karamdaman, ang mga may hirap, bakanin, ang mga nagugutom. Gumawa ng mabuti. Yan ang ginawa ni Jesus. Yan ang ginagawa ni Jesus sa pamamagitan ng simbahan at tayo ang simbahan sapagkat tayo ang katawan mistiko ni Kristo. Dapat ipagpatuloy natin ang kabanalan, pakikisa sa Diyos. Ang kasalanan dyan ay yung kinakalimutan natin ng Diyos. Nagtataksil tayo sa Diyos, sinusunod natin ikaw ng Diyos. Dapat tayo ating lunasan yung pagdidigmaan ng mga bansa, pagdidigmaan ng mga iba't ibang tribu, pagdidigmaan sa loob ng pamilya, pagdidigmaan sa ating sarili. Diyan nag-umpisa yung guloy. Anong gagawin? Tayo magkaisa, magmahalan, gumawa ng mabuti sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ang ating pinanggalingan, ang Diyos dapat ating pupuntahan, at Diyos dapat ang ating laging kasama bawat sandali ng ating buhay. Anong tinuro ni Jesus? Yan. Pinatatawad ka. Sabi ni Jesus lagi, pinatatawad ka sa iyong kasalanan. Doon sa may sakit. Sapagkat ang kasalanan, yung pagkamuhi natin sa sarili, alam niyo, gagalit kayo sa sarili kapag inyong pinapatay ang sarili niyo sa pamamagitan ng droga, sa pamamagitan ng paglalasing. Bawal yung paglalasing sa Bible. Baka hindi niyo alam, akala niyo natural yan. Nasa Bible yan. Do not give into drunkenness. Yan, paglalasing. Yan, pinapatay mo ang sarili mo eh. At kahalayan. Yung kahalayan ay hindi lang pinapatay ang katawan, pinapatay ang kaluan. Nagkakasakit kayo, kaya nagkakaroon ng AIDS, no? Ngayon uso ang AIDS. Alam niyo bang AIDS? Acute Immunity Deficiency Syndrome. Yun ang AIDS eh. Bakit kayo may COVID? Acute Immunity Deficiency. Pareho yan. Sapagkat hindi tayo nag-iingat sa ating katawan. Sapagkat katawan natin, sinisira natin siguro sa ating paglalasing, pagdodroga, at siguro sa katakawan. Nakakasira din yan. Anumang labis ay nakakasira. Yan, kahalayan. Lalo yan. At hindi lang ang kahalayan, hindi lamang ang katawan ang sinisira, ang kaluluwa. Sapagkat yan ang gawain ng demonyo, impurity. Alam nyo, kapag nunod lagi dyan sa yung pornographic program sa mga demonyo yung inyong kasama. Kaya alam nyo, kahit ka nagpapakamatay sa bandang uli, sapagkat kuminsan nararamdaman natin, hindi na tayo patatawarin ng Diyos. Kaya inisip tayo, hindi tayo pinatatawad ng Diyos, sapagkat kumbinsido tayo ng demonyo na tayo hawak niya. Pag tayo hawak sa Diyos, umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, humihingi ng tawad sa Kanya, handa na tayong ibalik sa Kanyang sarili. Yan ang ating Kwaresma. Yan ang ginawa ng mga banal. Kaya magpakabanal tayo. Magmahal tayo sa ating kapwa sapagkat sila kapatid natin, isang pinanggaling natin at isang pupuntahan natin langit, hindi ka impyerno. Pag sa impyerno, watak-watak kayo. Wala kayong kapatid doon, kaaway nyo lahat, pati mga baka magulang ninyo. Yan, pati tayo, alagaan natin ang ating sarili. Bakit? Ang inyong katawan, ang inyong katauhan, alam niyo ba, sabi ni San Pablo, ay tahanan ng Diyos. Tahanan ng Espiritu Santo, kaya igalang natin yan. Hindi ang gagawin sa kalaswaan. Hindi ang ginagamit para kalabanin ang Diyos. Hindi. Dapat nananahan dyan ay Diyos. At kapag tayo nananahan sa Diyos, ang Diyos ay nananahan sa atin, tayo din mananahan sa Kanya. Magpasawalang hanggan. Yan ang pagkaisang ganap.
Ang Diyos na sa atin, yan po ang Christmas ha. Emmanuel, ang Diyos na sa atin. Tayo'y sa Diyos, iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay. Yan ang Easter. Buong taon dapat natin sikaping magpakabanal, magmahalan sa isa't isa, sapagkat anuman gawin natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. At ang relasyon natin sa Diyos ay pagmamahal, kaya pagmamahal din sa kapwa, walang hanggan. Paggalang sa tahanan niya na ating sariling katawan, at pagkilala lahat ng bagay sa paligid natin na dapat gamitin natin para mapalapit sa Diyos, huwag nating sirain, huwag nating gibain. Sapagkat kapag sinira mo ang kalikasan, sabi ni Papa Francisco, God always forgives. Yan. Nagpapatawad lagi ang Diyos. Man sometimes forgives. Nagpapatawad kami sa kapwa-tao. But nature never forgives. Sirain yung kalikasan, katulad ni Santo Tomas, sinisira niyang mga bundok, no? Di ba ga? Sinisira natin ang ating kapaligiran, magbabaha, magtahasik yan ng kamatayan, kahirapan. Yan. Kaya yan, ipagtanggol natin ang kalikasan. Ang daigdig na ginawa ng Diyos, kasama na tayo, He found it good. Napakabuti sapagkat galing sa kanyang kabutihan. Kaya napapasama, kaya tayo nagkakasakit dahil sa ating pagkikipag-away sa Diyos, paglayo sa Diyos. At pag lumayo tayo sa Diyos, malayo tayo sa kapwa-tao. Inaapi natin, pati ating kapatid. At tayo magagalit pati sa ating sarili balang at magpakamatay tayo kung tayo nadidepress. At tayo sisirain ang kapaligiran natin. Sakit. Kaya magbalik loob tayo sa Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat sabi niya, ako, inyong Panginoon ay banal, magmahal sa kapwa-tao, tanggapin niyo at sumampalataya sa pagpapatawad ng Diyos at pagpapatawad sa isa't isa at mahalin ang buong nilikha ng Diyos na mabuti. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayad natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Atin pong wiwikain, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na mapamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ilakip po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Atin pong ipagdasal lalo yung mga may sakit
Narito ang kapiling natin para sa kanilang kagalingan, sa kanilang gumaling sa karamdaman. Pagdasal din po natin ang mga may sakit na naiwan natin sa mga tahanan sapagkat hindi makalabas ng bahay. Pati yung mga kilala nating may mga karamdaman, hindi lamang ng katawan, pati ng kaluluwa, higit sa lahat, kulang sa kabanalan, sa pagkilala sa Diyos. Yung mga may sakit na hindi ba, sosyal yun, yung hindi makaugnay ang mga kapwa-tao, at yung mga may sakit sa sarili, marami po ang nagpapakamatay dahil nadidepress. Hindi nasimba yung mga yan, sapagkat sila'y hinahadlangan ng demonyo na magpunta sa pinanggagalingan ng tunay na pag-asa. Pagdasal po natin higit ang ating mga mahal sa buhay, yung mga malapit sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Diyos, lalo yung nakakalimutan natin, nabubuhay man sila o yung mauna. Atin po ipagdasal yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, sa mga ospital, pati yung naririto, mga caregivers. Malaking sakripisyong ginagawa ninyo. Lahat ng ito, ang ating mga kahilingan pansarili, ang kahilingan natin para sa iba, ang ating buhay, lahat ng bahagi natin ay ating ipagkatiwala sa makapangyarihang kamay ng mahal na Birhen. Atin pong sabihin sa kanyang kaligayahan niya at kaligayahan natin, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Bakit po maligayang Panginoon ang mahal na Birhen dyan? Sapagkat tinawag sa inyong Hail. Ibig sabihin, tama yung Tagalog, magalak ka, mapalad ka. Maria, ay ina natin yan. Utos ng kanyang anak. Kaya mapalad din tayo. Kaya huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang mga santo, katulad San Padre Pio, ay malapit sa Diyos dahil utang sa mahal na Birhen. Tunay na ina niya ang mahal na Birhen. Tayo rin. Amang maawain, pakinggan niyo po nawa ang naging pagdulog namin sa inyo at ang inyong habag nawa ay maging daluyan ng inyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa inyo. Sa pamamagitan ni si Kristo, nag-aaring kasama po ninyo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa lahat ng mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga gili kong kapatid, upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ang ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa inyong kadakilaan upang ang kapangyarihan ninyong ipinahahayag sa paghain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob ninyong kaligtasan
sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masaan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na masaan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambay ng ninyong dito'y nagtitipon. Kaysa namang nagsisawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal na mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong dakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa ulan. Sa pilay ang nagpalakad at nakiramay sa langit. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, kayo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakarap ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoong Hesus, awitin natin ang buong pagmamahalang panalangin sa Ama na tinuro sa atin ng Diyos Anak.
sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magmakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin niyo pong aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang atin pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Marami pong salamat sa inyong handog. Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, minamuli ang ubat na nito ay bumukan sa buhay na walang unay ilaw mo at taligtas at sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang loob ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindahan? Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, minamuli mauubat at ito ay bumukan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin po ninyong kami nagsisipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa inyo pong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita dito po sa National Shrine.
Nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa atin pong mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo po ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Nawa maging daan ng ating mga healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod po namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso. Araw po iyon ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan, sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito po ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Para po sa ating mga detalye at pagpapalista, makikipag-ugnayan po kayo sa atin pong opisina. At ang atin pong pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi po ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ngayon po ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, February 23. Kaya't ang mga oras po natin ng misa, meron pa po tayong misa mamaya, 12 ng tanghali, 2 ng hapon at sa 5 ng hapon. Ang mga oras po ng ating healing mass ay ngayong alas 9 at mamaya pong alas 5 ng hapon. Ito po ay misa na may paggagawad ng banal na langis. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay malugod po nating inaanyayahan. Kaugnay po nito, nagsimula po kanina, 8 ng umaga, ang pagpapalista sa atin pong mga charity activities at ito'y magpapatuloy hanggang mamaya, 3 ng hapon. Ipagkakaloob natin ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling, gaya po ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, gayon din ng acupuncture. Layunin nating magkaroon ng kalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating may hirap at kapuspalad. Sa mga lubos po nating nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan sa atin pong registration counter sa harap po ng ating Divine Mercy Sanctuary. Ang atin pong mga recipients ngayong pong buwan, ng atin pong mga grocery bags, ay ang atin pong mga may sakit bilang pagdiriwang natin ng World Day of the Sick. Ika-6, isang imbitasyon po mula sa Commission on Elections o COMELEC. Malugod po tayong inaanyayahan na makiisa sa isasagawang Healthy Democracy Fun Run na gaganapin po sa March 28 sa Parcal Mall, Parañaque City sa ganap na 4 ng umaga. Ang fun run po na ito ay may kasamang voters registration. Kaya't habang tayo ay nag-ehersisyo para sa kalusugan, tayo rin ay nakikibahagi para sa mas malusog na demokrasya. Bilang pagdiriwang po ng Women's Month ngayong pong Pebrero, bahagi ng malilikom na pondo ay ilalaan upang makatulong sa mga kababaihan na may breast cancer. I-like lamang at i-follow ang COMELEC Healthy Democracy Fun Run Facebook page at mag-register sa pamamagitan ng kanila pong Google Form link. Ang registration ay hanggang March 1 lamang. Tayong lahat ay inaanyayahan na makiisa para sa kalusugan, demokrasya at para sa mga kababaihan. Ikapito, kahulihan, inaanyayahan po natin patuloy ang pag-aanyaya para sa lahat ng mga nagnanais na maging kasapi ng Cofradia de Santo Padre Pio. Ito po ay isang samahan na nangunguna sa pagdarasal, gayon din ang pagpapalaganap ng debosyon para sa ating Santo Patron. Kayo po ay makipag-ugnayan din lamang sa atin pong opisina para sa pagpapalista at sa atin pong mga detalye. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. May kwento na nung nabubuhay pa si Santo Padre Pio, halos wala siyang tulog. Bakit siya walang tulog? May mga pagkakataon na ginugugol niya ang kanyang panahon sa pananalangin.
May mga pagkakataon din daw po na hindi siya nakakapagpahinga. Bakit? Sa pakikinig, sa pagpapakumpisal. Dahil ang haba ng pila at gustong magkumpisal sa Kanya. Ang buhay niya ay puno ng sakripisyo. Nung siya ay magkastigmata, pilit niyang itinago ito. Kahit masakit, kahit mahirap, dahil alam niya na ito ay bagay na hindi dapat ipinagmamalaki o pinagmamayabang. At hindi lamang yon, naubos din ang kanyang panahon o ginugol niya ang kanyang matagal na panahon sa pagtulong sa mga may sakit, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pag tinignan po natin ang buod ng kanyang buhay, ito ang buod ng paghahanda natin ngayong Kwaresma. Pananalangin, at hindi basta pananalangin, malalim na pananalangin. Pagtulong sa kapwa, o yung tinatawag na charity works, at penance o pagsasakripisyo. Ganito ipinakita ni Padre Pio ang kanyang pasasalamat sa Diyos. At ganito din tayo, inaanyayahang lahat ng mga deboto niya. Sa ganyan diwa, sa diwa po ng pasasalamat, tayong lahat ay, o kaming mga tagapaglingkod sa Pambansang Dambana ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik sa Pambansang Dambana at pagpunta rito upang suportahan ang Pambansang Dambana. Kasabay na nating pinapasalamatan yung mga sumusubaybay sa ating FB page, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Base po doon sa ating digital count, maraming mga Pilipino na taga-Amerika, Canada, Hong Kong, Italy, Malaysia, Japan, Korea, at iba pang bahagi ng Asia ang sumusubaybay sa atin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng pumarito at nagkaisa para maghandog ng banal na alay at saka intensyon sa misa. Sa atin pong mga servers na walang sawang naglilingkod sa banal na misa, araw-araw, lalo tigit every 23rd of the month. Sa atin pong mga tumulong sa charity works, ngayong 23rd of the month, sa atin pong Diabetes Philippines Batangas chapter members, volunteer doctors, nurses and lawyers, St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, sa volunteer social workers, sa mga member po ng Archdiocese of Lipa of Family and Life, sa Philippine Mental Health Association, kay Dr. Lea Mercado, sa atin pong at mga kasamahan niyang dentista, sa Optic Outlet Corporation, Mr. Hipolito and Mrs. Myla Ayran, sa atin pong mga certified acupuncturist, volunteered BHW of Barangay San Pedro, Confraternity of St. Padre Pio, NSPP Youth and Scholar ni Padre Pio. Sa atin pong mga donors at sponsors para sa ating charity work, sa nagbigay po ng mga goods, Miss Filipina Carlos Laurena, Mr. and Mrs. Bismarck and Crisel Castillo and family, Mrs. Tess Villaluz and family, Pesa family, Mrs. Jo Celestial and family, Mr. and Mrs. Carlos and Joan Isip, Mrs. Jenna Gaspar and family, Mr. and Mrs. Roderick and Marilu Palaruan, Mr. and Mrs. Ernesto and Marie Capunitan and family. Sa ating pong mga guest priest, Father Tony, Father Glenn, sa ating mga katulong na pari, at sa nanguna sa ating pagdiriwang ngayong umagang ito, ang Archbishop Emeritus po ng Lipa, palakpakan po natin, Most Reverend Ramon C. Arguelles. Maraming salamat po, Arch. Palaala po para sa mag-aabil ng ating charity work. Yun po ay para sa mga nangangailangan. Yung mga indigent, yun pong walang-wala. Yung
kailangan talaga ng tulong natin para sila ay magkaroon din ng lunas sa kanilang physical na karamdaman. Huwag nating samantalahin sana na porke tayo ay nandito, kahit naman tayo ay mayroong kabingin nakakaluag-luag, ay sasamantalahin natin. Tapos magdedemand pa tayo sa ating mga volunteers. Ang lahat po ng mga yan ay libre ang serbisyo para sa mahihirap at para sa nangangailangan. Sana po, ganong diwa din ang mabuhay sa atin sa oras na ito at sa mga susunod na oras. At kung tayo naman ay magkakahiyang tumulong, katulad ni Santo Padre Pio, sana po ay mas magbigay tayo para sa mga nangangailangan. Marami pong salamat. Muli, isa pong magandang umaga. Muli po sa mga gustong maghandog ng bulaklak sa ating mahal na patrong Santo Padre Pio, available pa po ang mga rosas sa ating mga kasamahan na sa ating extension. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ni Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpas sa walang hanggan. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa ay paglingkuran ngayon at magpas sa walang hanggan. Ngayong ikinagagalak kay sanambong simba ng pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kay tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo lagi sa pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging dangin kung may naging. Mari po muna tayong magsiupo para sa paghahanda ng ating gagawing Liturgy of Healing.